Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon, ito meron lang request, no. Bigyan daw natin 'to ng reaction video. Ito yung binigyan natin ng reaction video nitong nakaraan, si Ibrahim Kaisi. No, isa siyang Muslim mga tol at parang narinig nating kinundinan niya yung masamang gawain na pagdamay sa mga civilian mga tol. So ito ay para sa mga one-sided, no, na parang ang kinakampihan daw itong particular na bansa. Ayoko nang banggitin yung pangalan kasi masyadong maselan kay YouTube no. Kapag nababanggit natin ang pangalan nagkakaroon tayo ng restriction. So eto mga kapatid, masyadong one-sided daw dito sa bansang to. Samantalang ang mga Kristiyano lalo na no, samantalang eto bansang to kasi mga Hudyo hindi naman daw naniniwala sa kay Jesus. At in fact, minamak pa daw nila no, yung Christianity o simbolo daw ng Kristyanismo. So ito, panonoorin natin mga tol. Wala tayo kasing papanigan talaga no. Bibigyan lang natin to ng komentaryo. Bibigyan natin to ng sarili nating opinion mga tol. At syempre, hihingin ko rin ang inyong opinion, ang inyong saloobin no, sa pamamagitan ng comment section sa ibaba. No, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Baka hindi nyo alam itong balita sa Al Jazeera na may ginawa silang mock Jesus. Bali, sino nga ba gumawa nito? Ito, naaalala ninyo mga tol. Nabigyan na natin to ng reaction video a few months ago. No? Ito, ilalagay ko na lang yung thumbnail. Yan, kung nakikita nyo, di ba? Doon sa bansang nila, parang gagawing kriminal, merong mga mambabatas no, na parang gusto nilang ipanukala na gawing kriminal yung paniniwala kay Jesus. Parang ibaban na nila si Jesus doon sa bansa nila, no mga tol. So, etong mga to is Hudyo. Kung maalala ninyo mga kapatid, sa Bible, di ba? Parang nagsabuatan ang mga Hudyo at ang Roman Empire mga tol sa pagpapapako sa Panginoong Jesus, no? Ang aktual na nagpako kay Jesus nung panahon na yon ay mga Romano. Kasi sila ang kumbaga parang imperyo nila yun sila yung nakakasakop doon mga tol. Pero ang sumisigaw na ipako, ang sumisigaw ng mga yon mga tol, mga Hudyo. Kumbaga parang sila yung nagsasabing ipako si Jesus sa krus. Mga Hudyo yun mga tol. Ngayon, etong mga Romano, sila yung aktual na nagpako. Sila yung sumibat, mga sundalo nila ang nagpako kay Jesus sa krus. Kaya hindi nakataka-taka no, yung mga ganitong bagay. Magpahanggang ngayon, hindi kasi sila Kristiyano mga tol. Kaya doon sa mga Kristiyano nga nagsasabi na parang pray for bansang to, pray for ganyan. Ako mga tol, hindi ako doon sa bansa nakatingin Ako personally, hindi ako doon sa bansang maliit at hindi ako doon sa bansang malaki nakatingin. Doon ako nakatingin sa mga kawawang civilian na nadadamay. Kasi kahit na anong lahi yan kahit na yun ay American, Asian, 'di ba? May mga ganong nadamay mga tol mga bata, matanda na nadamay doon sa kaguluhan ng dalawang bansang 'yan mga tol, 'di ba? Mas gusto kong ipanawagan na pray for humanity, no? Parang ganon, hindi yung pray for ganitong bansa, pray for ganitong bansa, 'di ba? So yun yung sinasabi rito ni Ibrahim. Bakit daw yung ibang mga Pilipino parang hindi ata alam, lalo na yung mga Kristiyano, na yung bansang sinusuportahan nyo hindi nga naniniwala daw kay Jesus. No, ako wala akong problema dun sa dun sa tawag dito sa nakapako sa krus na si McDonald's Kasi sa religion namin mga tol, hindi na rin naman kami naniniwala sa mga rebulto di ba? So tuloy natin no. Tuloy natin. Ito ay galing sa museum sa Haifa, isang museum sa Israel. At ganito ang ginagawa ng mga Hudyo na pang-aasar o pang-insulto o pagbabastos sa mga Kristiyano. At nagprotesta ang mga kapwa yung Kristiyano doon na hindi yung alam. Nagprotesta sila ng ilang araw. Oh yes, maraming Kristiyano doon mga tol. Actually, meron ding INC doon. Merong Iglesia ni Cristo doon. Merong mga Katoliko at meron pang ibang relihiyon na nandoon mga tol. So, hindi naman porket sinabing eto yung bansa mo, puro Hudyo na yung mga nandiyan. May mga Hudyo na talagang noong unang panahon pa naman, di talaga sila naniniwala kay Jesus Kaya nga ang balak nila, di ba, ipadakip si Jesus at ipapatay ng lihim dati.
Tapos yung hinuli na si Jesus ng mga Romano, 'di ba? Sila yung sumisigaw eh. Ipako, ipako, ipako si Jesus. Mula noon magpahanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi kasi sila naniniwala sa Panginoong Jesus. Kaya magpahanggang ngayon ginagawa nila yung mga ganitong bagay. Kumaga binamak nila yung image, yung mga ganon. Hindi ako dun sa rebulto kasi hindi naman siya inaano ng religion namin. Pero syempre para sa lahat ng naniniwala kay Jesus na tinatawag ang sariling Kristiyano, eto nga ang ginagawa ng mga Hudyo, mga tol, sa kinikilala nating Panginoon, di ba? Pati ang isang pari doon para ipatanggal yung ginawa nilang mock Jesus. So, na-insulto dito ang mga Kristiyano, which is nakakatawa dahil sa Pilipinas maraming mga pumapanig sa Israel. Lalo mga Kristiyano natin na kapwang Pilipino na panay post or nagsasabing pray for Israel, pumapanig sa Israel, na walang kaalaman. Hindi na alam na ang Israel is hindi naman naniniwala kay Jesus. Ang akala nila ang Israel ay isang Kristiyano din or Kristiyano na religion, which is Hudyo po sila at hindi sila naniniwala na dumating na ang Messiah. Pero may mga ibang lahi nila na nag-convert na, no? So, yun nga yung mahirap dun kasi mga tol, nagiging parang dahil nga dun sa hindi magandang pag-atake nitong kabilang panig mga tol dito sa bansang to, is parang nakuha ng mga tao yung simpatsya nitong kabilang bansa mga tol, no? So, mas maganda kasi talaga ang ipanawagan natin is pray for humanity. No, wala tayong pinapanigan na kahit anong bansa na nandiyan mga tol. Kasi kung usapang religion, hindi rin naman magkakasundo eh. 'Di ba? Wala rin namang respeto eh. Yung ginagawa nitong mga Hudyo, hindi rin naman nila nirerespeto ang relihiyong Kristiyano. Hindi rin naman nila nirerespeto ang relihiyong Muslim. Kaya nagkakaroon ngayon ng kaguluhan. Mas maganda kung ang ipinapanalangin na bawat isa ay kapayapaan para sa sangkatauhan, hindi para sa isang bansa. 'Di ba? Hindi para sa isang lahi. 'Di ba? Mas maganda kumbaga para sa sangkatauhan, para damay-damay na lahat, kay Hudyo ka man, kay Amerikano ka, kay Asian ka, o kung ano man ang dugo mong nalanalaitay sa'yo, basta tao ka, dapat doon na pupunta yung panalangin ng bawat isa, hindi para sa isang bansa lang, 'di ba? Yun ang nagiging mahirap at doon hindi nagkakaroon ng pagkakaunawaan. Dumating si Jesus. Kumbaga, sa time ni Jesus, hindi na tinanggap. Kahit lamang propeta, hindi na tinanggap. Para sa kanila, hindi pa daw dumarating ang totoong Messiah. False prophet daw si Jesus. At kahit ang nanay niya is pinakamaruming babae para sa kanila. So, unlike sa Islam, malaki ang respeto ng mga Muslim kay Jesus, which is isa pa siyang haligi sa Islam, na hindi ka pwede maging Muslim hanggat hindi mo paniniwalaan. At yun ay nasa 6 na haligi ng pananampalataya. Pagdating dun sa pang-apat, maniwala sa mga propeta. So, isang propeta lang tanggihan mo is hindi kumpleto. Kaya, ang bilang Muslim naniniwala sa lahat ng propeta simula kay Adam, kay Isaac, kay Ismael, kay Jacob, kay Joseph. Lahat sila, mga 25 sila binanggit ng Allah sa Quran, hanggang kay Moses, Jesus. At ang pinakalas sa kanila is si Prophet Muhammad, peace be upon him. At wala nang darating pagkatapos niya. Wala yung sinasabing Joseph Smith, Manalo, Kibuloy. Wala na yung mga yan. Siya ang last na propeta. Mga kapwa natin Kristiyano dyan na nagsasabing pray for Israel. Pray pa ba? O pray pa more sa ginagawang kabastusan sa inyo? Samantalang yung mga kapwa nyong Kristiyano na Arabo na lumalaban sa mga Israeli, na nagprotesta pa sila sa labas ng museum ng ilang araw para ipatanggal yung panginsulto na yan. Alam mo, sa totoo lang, first time ko nakita si Macdo na may balbas. Anyway, buti hindi na dinamay si Jollibee na naging Jolly Jesus. So sa totoo lang, gamitin ang utoks at tignan nyo kung sino yung pinapanalangin yung tao na hindi naman tinatanggap ang kinikilala yung Diyos or anak ng Diyos. Kaya mag-isip-isip mabuti. Unlike sa Islam, kahit si Mary ay may sariling chapter sa Quran at karespeto siya ang isang model ng babae na tinukoy ng Allah sa Quran na may sarili pang chapter Mary, Maryam sa Arabic. So, andun yung story kung paano siya nanganak ng miracle kay Jesus na wala talagang ama, at katulad din niya si Adam na nilikha na walang magulang. Pag lumikha ang Allah, sabihin lang niya be and it will be, maging at magiging. So, basahin nyo sa Quran, chapter Mary, ang story ng totoong story ng mag-ina na isang banal at isa sa propeta at mensahero sugo ng Islam bago dumating si Prophet Muhammad. So, hanggang doon na lang po. Tignan nyo ulit si Mac Jesus nyo at pag-isipan nyo, baka susunod, sakupin na din ang Jolly Jesus natin.
Alright, so ang panawagan lang naman niya is para doon sa mga nagiging one-sided na. Baka hindi nyo alam kung sino pinapanalangin nyo, di ba? Yung ipinapanalangin yung bansa, sila mismo ay hindi ginagalang yung inyong kinikilalang Panginoon, o sa karamihan ng mga Katoliko dahil sa kanila yung may krus na may nakapakong Jesus, di ba? Hindi pinapaniwalaan ang tinuturing yung Diyos, di ba? Which is si Jesus, mga kapatid. Kaya yun ang panawagan ni Ibrahim. Parang nagiging one-sided kayo. Kaysa ipanalangin nyo, tingnan nyo muna kung anong ginagawa nitong ipinapanalangin yung maligtas sana. Ipinapanalangin ninyong wag sanang mapahamak. Diba? Kaya mas maganda, mga tol, no? Mas maganda kung magpe-pray ka. Pray for humanity na lang. Pray for humankind. Na sana matapos na yung mga kaguluhan para sa sangkatauhan. Hindi pabor sa isang bansang to at hindi pabor para sa isang lahing to. Mas maganda kung sa lahat ng mga tao, mga tol. Diba? Kasi ang ano natin dito, mga tol, ang simpatsya natin hindi dito sa bansang to o hindi rito sa bansang kalaban niya. Ang simpatsya natin, mga tol, is doon sa mga walang kamalay-malay, mga gusto lang naman ng kapayapaan na nadadamay dahil sa wala naman talagang hindi natin alam kung anong halaga ng mga pinaglalaban nila, mga tol, no? So again, kung magpe-pray kayo, mga kapatid, kung magpe-pray tayong lahat, para sa sangkatauhan, hindi para sa isang lahi lang. So again, mga kapatid, pwede kayong mag-comment sa ibaba kung ano ang masasabi ninyo at pwede kayong maglabas ng inyong opinion, naglabas ng inyong saloobin, mga kapatid. Basahin natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.